Tag sa tanan, walay lain ngalan nga gibayaw diri dapita kun dili ang ngalang lamang ni King Jesus. Amen. Praise the Lord. Dalay ko nang ginumaigson nga sa talagsaon nga higayon naka sayo tag sugod 8:30 tungod kay today is the day nga gihatag sa Ginoo and we will rejoice. Amen. Pautan na daw imong tapad kung unsa iyang paborito nga subject. Ina, what is your favorite subject? Nano ko nadunggan recess, PE, English. Itudlo daw kung kinsay ni sulti og mathematics. Naa? Iisang kamot. Usa, duha, tulo, tulora, okay. Mangutana lang ko yung balik, human sa duha ka semana, katong tulo. Mag-isgot ang mathematics lang karong kabuntagon. Sa sunod nga slide, nakadungog siguro mag-arithmetic o math. Unsa may kalainan ani? Ang kaning arithmetic kay mao ni ang kuan mga basic nga operations, ang pagdugang, addition, pag-iban, subtraction, pagpilo-pilo, multiplication, pagbahin-bahin, division. While ang mathematics kay consist na siya sa algebra, di ba mga subject na sa college, mga geometry, calculus o statistics. Ang ban-ani na sa high school. Karong kabuntagon, mag-isgot ta, ug mo ni ang title, dili masabtan usahay para sa tong ano, mga kaila or kapamilya or kinsa nga tao. Dili masabtan pero mas labing maayo. Incomprehensible but better. Ang hisgutan nato karong kabuntagon kay arithmetic or mathematics nga dili masabtan or lisod sabton pero mas makaayo. Kung naamoy mga Biblia atong ablihan sa Isaiah 55 verse 8, nagingon dira, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kay akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw," nag-ingon ng Ginoo. "Kay samang ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna." Kita mga tao, nagpuyo ta nga daghan dinumero. Mulingi tabi sa asa na ay thermostat dira ubos sa mga aircon na ay mga numero. Matanaw tag mga pictures. Ang kaning primero, matanaw tag orasan. O karon ang sound sa inyo nadunggan, maong atong madunggan kay ang numero sa volume nga nagipatasan. Matanaw tag orasan, number dyan atong tan-awon. Matanaw tag kalendaryo, number gihapon, di ba? Dili letters, dili symbols. Sa sunod, magisgot tag mga monetary, numbers gihapon. Sa sunod, mga bayrana na to, numbers gihapon. Sa sunod, ang atong mga timbang, atong body weight, numbers. Ang sunod, ang atong mga gipangpalit sa merkado, gitimbang, numbers gihapon ang gigamit. Ang atong mga puloy-anan, order ta sa Lazada, Temo, Shopee, naadyo na dito kung naay number, ibutang dyan na ang house number o street nga number. Mga remote control na to, mga dinumero na tanan, remote sa aircon, remote sa TV, tanan nga mga remote. We live by numbers. O dili na nato ikahibong nga naapoy libro sa Old Testament, sa Pentateuch, sa first 5 books nga gisuwat ni Moses, nga naay numbers. Atong calculaton ang mga risk, reward, ang time. Atong na malit na baka kuno 8:13. Nagsunod Domingo balik ta resume 9:30. Ang mga timbang, ang outcomes. Kitang tanan magbuhat ta sa mathematics sa kinabuhi. Atong naon kung ako ning ihatag, gamay na lang ako Kung magpaabot ko, basin ma-miss out na ako. Or kung mapasaylo ko, alkansi ko. Pero sa Isaiah 55, kato atong gibasa ganina, gipahinumduman ta og makapa-humble nato nga kamatuoran
ang atong mathematics dire sa kalibutan, nga atong isipon nga alkansita or nakalamang ta, dili ni pareha sa mathematics nga gagamit sa Ginoo sa arithmetic, sa pagkwinta kay mas habog ang iyang unahuna kaysa atong unahuna. God does not operate by arithmetic, basic operations, addition, subtraction, multiplication, o division. Atong hatagan og mga per each para atong i-compare, na atong hatagan comparison. Sa human math, kung addition, kung punan, makakatagdagan. Limitado ra kung 1 plus 1, pilay answer. Pagkabata na to, 11. 2 plus 2, lapo-lapo. 3 plus 3, 4 by 4 naman. Di ba, bright ka tag human math, pero pagtanong tag mga square root sa kuan. Oh, no, di lang ba. Ang God's math, unahon na to papangitang gingharian sa Ginoo pagkamatarong o ang uban kadugang ra. Di ba lain? Kung sa kalibutan, 2 plus 2, 4 na jud, fix ra, kay limited. Pero sa Ginoo, kung unahon na to siya, sama sa tong gibuhat karon, ang uban nga mga basic needs, tanan nga mga basic needs, igadugang ra. Naidray thought sa kaning addition. Ang Ginoo mo puno without shortage. Makaimen mo ana, kung ang Ginoo mo dugang, dili jud na magkulang. Arita sa subtraction, ang sa human math, kung kuhaan, pasabot, naay nawagtang. Kung unsay nakuha, wala na, dili na mabalik. 10 minus 3, 7. Pero ang mathematics sa Ginoo, ang pag-subtract, kay maka-refine, dili makapaubos sa imong value at tubangan sa Ginoo. Kung naagi pang kuha ang Ginoo sa tong kinabuhi, naagi pang subtract, pasabot na gi-refine ta, dili na makaayo sa imuha. Na ay mga tao nga gipangkuha, gi-refine, wala gi-decrease ang imong value. Makakita, wala siguro pulos nga tao, kaya wala may ganahan ako. May igsoon na yung mga tao nga gikuha sa Ginoo sa tong kinabuhi, kay dili na makaayo para nimo gi-refine ka na. Removing something may increase value. Example, mag-listen mo kung pronounce ni, isubtract sa Ginoo ang atong garbo. Ang resulta ani, dili mahimutang garboso, kundi dili mahimutang humble, na ay deeper humility, o sa atong pag humble down, makakaplag ta og kusog dira sa Ginoo. Arita sa multiplication, og before ta napay sunod ani, God subtracts, minus 3 na ko, mag-listen dyan ko dito. God subtracts, Osman pa dyan ako, God subtracts to shape, not to harm. Kung naagi kuha, dili na pagdaot nimo, dili na maka-decrease, dili na makaunsa nimo, kung dili giumulta sa Ginoo. Multiplication, ang human math nagingon, di ba ang multiplication, repeated addition naman ni siya. Balik-balik. 3 times 4, 3 ka 4 nga 3, 12. Predictable. Pero ang God's math, small things multiply beyond expectation. Pinaka-famous ani ang katong duha ka isda, 5 ka pan. Multiplication beyond expectation. Ang input, dili mo match sa output. So, ang ana, ang math sa Ginoo, higher ang iyang ways, higher ang iyang pangunahuna, susama sa kataas sa langit, gikan sa yuta, dili pareha sa tunahuna. Ug maigsoon para nako maayo kay nga balita. Kay kung unsa kung giunahuna nga maayo, nya mopalpak na siya, ang hunahuna sa Ginoo mas taas ug mas kasaligan. Amen. Example, faith, times obedience, mas dako ang impact nga atong ma-expect tungod kay magpanlihok ang Ginoo. Gamay nga thought sa multiplication. God multiplies what seems insignificant. Ang tubig, nahimong wine, ang pan, daghan, nakakaon, ang daghan kayo ka thousands nga tao. Arita sa last, ang division. Sa human math, nagpasabot ani nga kung naatay, ansay paborito nga pizza ninyong kanon? Albertos? Angels? Kung naatay Angel's Pizza, pila nakahiwa? 8. Kung naatay 8 ka pizza, 8 ka slice, atong i-divide na tong tanan,
Sharing, nagpasabot nga gamay na lang ang atong portion nga makuha. More people, gamay na lang ang share. Example, 12 divide 4, divide man ni sa una, no? Karon divided by 3 ra. God's math, division, increase, abundance. Ug sama ra pod mga ison diri sa buluhaton sa Ginoo sa ministry, diri sa church. Tungod sa pagbahin-bahin sa mga buluhaton na himong gaan, na ay nag-lead na to sa praise and worship, na ay nag-handle sa mga bata, na ay nag-handle sa mga life group, na himong gaan tungod kay na ay pagbahin-bahin sa mga buluhaton. Breaking apart creates more. Mas ma-follow up, mao ni mong problema atong hintabangan. O ang gamay nga thought aning sa division o pagbahin-bahin, salamat no kay divide sa Ginoo ang volume na wag tang na okay ra mo sa luyo makadungog na magtarong wala nay God divides without loss. So nakadungog na ta nga God does not operate by human math. Ang iyang calculations, ang iyang pag-calculate kay eternal. Dili para sa tuwa nga limited kaayo. Ari na sa kalibutan. His logic, ang iyang pagkwinta, ang iyang pangunahuna is heavenly. O ang outcome ani mas always higher than ours. O maigsoon, mauni ang Ginoo nga atong gialagaran. Gibalik-balik na to pag-ari, taga-adlaw atong gisangpit, taga-adlaw atong gidayeg. Mauni ang Ginoo. That is who God is. Point number 1. God's math defies human logic. Nagingon sa Isaiah 55:8, my thoughts are not your thoughts. Sa sunod, comparison gyapon. Human math, nagingon nga, taguin para mas makaganansya ka. Hold on to survive, protect. Hoarding. God's math says, give, and it will be given to you. Lose your life to find it, forgive to be free. Nakita niyo kalainan, layo kayo, taas yung kayo. Ang math nga gigamit, ang logic, dili na to matugkad. Ang take away na to nga makuha ni, when obedience doesn't make sense on paper, tungod kay dili jud siya tupong. Dili jud tupong, taas jud kayang sa. Remember, hinumduman na to, nga you're not working with human equations. Mo na makasalig ta maigsoon sa tong Ginoo. Ang kasagaran makasulti ta. Pasalamat ko sa Ginoo kay wa ko nagdahom nga mahitabo ni maangko na nimo, ma-claim nimong healing tungod kay ang equation nga gigamit ang formula, di ba sa math naman ay mga formula mas taas, mas epektibo kaysa human nga mga formula. Point number 2, God's timing is different math. Si Prophet Isaiah, wala nag-ingon nga, kuan lang, ang thoughts lang. Kundi ang mga pamaagi, ways on how God work things out. Ato ang mathematics, sa sunod nga slide, kinahanglan karon jud kay mauro ng maayo karon. Kung malangay gani, na-delay, pakyas na ni siya. Pero ang hunahuna sa Ginoo, ang iyang pamaagi, gipapaabot ta kay giandam ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Ay giandam ang Ginoo nga mas maayo. Ang delay sa mathematics sa Ginoo, di balik na pod kay mo resulta ni og development tungod kay gi-prepare ta sa Ginoo, mas taas yang pamaagi, ma-develop ang atong faith, ang atong character dira sa Ginoo. Parihara sa usa ka pan nga kung andamo ni siya sa baker, butangan manig pangpatubo, gitawag og yeast. Kung dali-dalion ni siya, kay dili ka paabot og delay, kay magunaw na ang baker, kung madugay ka nini, mapakyas ko aning pagmasa sa pagluto aning pan. Kung iya na yung pakusgan ang kayo sa oven, ang pan, dili na siya magkadimao. Wala man ko nakasoy gluto, pero matod pa kung ang pan nga gibutangan og yeast, dali-dalion ni siya init. Imbis mo burot ang sliced bread, nagpalit nimo, dili na kuan, di na may itsura. Ang mura nga delay
paminaw na to, ang delay, sama sa kaning pan, kay necessary ni siya, kinahanglan, gi-prepare para mo develop ang pan. Ug susama sa pan, nga atong gikaon ganina, or gisnack ninyo pagkagabi, ang timing sa Ginoo kay never late. Kadagan na ta kadungogan na gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. God's timing is never late. Kanunay ni nga eksakto, precise. Kung sa aldab pa tamang panahon, perfect yun ni. Dili mawahi suma jud sa gikinahanglan nato sa sakto jud nga oras nga need na jud nimo. Ang take away nato ani, kitang tanan mabiktima jud ani kung naay problema, mapanik dayon, pero nag-ingon ang pulong sa Ginoo karon tungod kay mas higher ang yang ways. Incomprehensible, usahay dili jud masabtan, lisod sabton. Don't panic when God doesn't answer according to your schedule. And atay schedule niya, gusto na to, Lord, pwede ba nga karon jud kani nga pizza, kung mahimo kanipod nga oras, imong tubagon, pero ang Ginoo susama sa pan nga gibutang nagpatubo, tong iya ning tubagon dayon or ihatag, i-allow dayon, wala pa tan develop ang atong pride, daghan kayo mga problema nga mo gawas dito sa unahan. Ang good news, heaven is not slow. Dili hinaya sa langit. Oy, mas paspas man ang yawa. Naaman dayon mga kalingawan, kalipay, naa dayon satisfaction. Heaven is not slow. It is strategic. Naman dito mga engineers dire, ang kaning pagsulbad og mga calculus, algebra, statistics, geometry, dili ni mo dali-dalion. Kung mahimo imo jud ning i-review, balikon nimo, check nimong answer. Usahay mo tanaw ka sa tapad, kumpara pa mo answer. Atong hinumduman, heaven is not slow, it is strategic. Mas bright dito, mas kasaligan dito kaysa tong una-una. Mutana mo, unsa man na to pag-tap ana nga kuan, magison faith ra jud. Usalig lang jud ta sa Ginoo. Dili ta na makit-an asa man tani pangitaon. Lord, taas kay mo mga pamaagi. Ato ni makabot dira sa lam nga mga pag-ampo sa atong devotional. Ang Ginoo makigstorya nato sama sa gi-prophesy ganina. Ikatulo nga point, God's math turns loss into gain. Dili jud pareha sa atong human math. Ang cross, maoy pinaka-nindot nga example aning mathematika. Sa next slide, ang human math, maingon, kadaghan nata nakadungog ani, nai-post sa Facebook niya, black ang profile picture or kandila. Namatay, dito, napildi jud siya sa sakit. Ang human math, maingon, ang kamatayon equals defeat, pildi. Or sa panahon nila ni Jesus, ang cross kay end na gisulutan sa kriminal giglansang dito sa cross. Pero God's math said death equals victory. Opposite kayo, layo kayo. Ang sa kalibutan kay pildi, ang sa Ginoo ang kamatayon kadaugan. Kadaugan ni Jesus og sa mga tawo nga nidawat na ay Jesus ang kamatayon kay kadaugan. Amen. Dili ta natural mag-uol man ta, hilak ta, pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka buwan, pila ka tuig na ay grieving process, depende sa emotion, depende daghan kay kanang factors, pero kamatuoran nagpabilin ang kamatayon sa usa ka Kristohanon kadaugan ni siya. Dili siya defeat sama sa una sa kalibutan nga pildi na jud kina nga kana. Ang cross equal salvation, dili end. Equal salvation ang pagpalansang dito ni Jesus sa cross. Nga hantod karon tuiga, thousands of years na, gikan ato, 2026 years. Tanan nga mo tuo, maka-avail gyapon, makadawat gyapon sa salvation nga mo resulta o kinabuhing walay katapusan. Taas, layo jud kayong matematika, dili jud matugkad. Mo na magson, sultiante ka, salig sa Ginoo. Kung nagduduha ka, balik salig sa Ginoo. Kung nagsalig na ka sa Ginoo, padayon pagsalig sa Ginoo. Kaya yung hunakuna, taas jud kayo. Masaligan jud siya. Dili para sa tong mathematics, na, dead end. Sa next nga slide na i-picture nila, ang usa ka farmer, iyang
ilubong nakasuway man nagpalit mig kapayas nya ano gud man ilabay ang mga liso giugsok dito sa yuta o pila ka adlaw semana ay ni sa linsing ang usa ka farmer iyan ning ilubong ang liso kung ang usa ka tawo walay background sa agriculture magunahon na siya nga wala na wag tang na tong liso gidagit na to sa mga hulmigas or unsay nagkuhan dito, wata kita, naunsa na, namatay na to, nalayan na dito sa laom. Pero kung unsay gilubong, dili nagpasabot, nga nawagtang na, mumultiply ni siya. Ang usa ka liso, mo sa linsing, mahimong punuan, dakong kahoy, mumultiply, daghan kayo, nga ma-produce. Susama ning ang math sa Ginoo, nag-require og paglubong, burial, before breakthrough. Natay mga nakadungog ko sa praise and worship gabi sa lang devotional nga sa to stop og start. Natay mga butang sa tong kinabuhi nga kita ray nakahibaw nga kinahanglan ilubong natay mga habits nga wala jud nakapahimaya sa Ginoo. Makatago ta sa atong mga kaigsuonan, makatago ta sa mga tao nga suod nato na ay mga butang nga kinahanglan jud nato ilubong. Kay sahay ato na lang jud gi-indulge na lingaw na linyo ta sa tong pag-partake, pag-participate. Magsun kung ato lang nang i-surrender sa Ginoo ang breakthrough nga makalagpas ta kung unsay nagsigbabag na to. Mao jud ni akong struggle sa akong nahuna, mao jud ni akong struggle kung ato nang itugyan dira sa Ginoo. Ang Ginoo magapanguhat jud na. Take away. Kung unsa tong gihunahon na nga ato nang nawagtang na tungod kini obey ta sa Ginoo. Maigsoon posible kay na tungod kay all things are possible dira sa Ginoo. Nga mao nay gamiton sa Ginoo para i-multiply sa imong kinabuhi. Ikaupat og katapusan nga punto. God's math requires trust, not understanding. Natoy author nagingon nga dili kinahanglan makahibaw ta sa tubag sa tanang butang nga nahitabo sa tong kinabuhi. Dili tanan kay dili jud ta makakuha sa tanang tubag nganong nahitabo ni nganong naing ato to. Dili jud nato makuha ang tanang tubag sa kinabuhi. Ang ato ra jud mabuhat mao ang pagsalig sa Ginoo. Sa Isaiah 55 wala nag-ingon nga i-explain lang nga mauna kun dili gideclare jud gideklarar jud ni prophet Isaiah nga tinuod jud mas taas jud ang unahuna og pamaagi sa Ginoo. Ang pagtuo kay dili ni pareha nga atong tun-an ang formula sa usa ka math nga problem kundi pagsalig ni siya sa mathematician. Sa sunod nga picture, tugutan man jud sa Ginoo nga makasakay mi ana karong tadtaod. Ugma sa launa na namin sa sa Israel. Ugma sa launa sa Auto. Parehas sa kabata or kami, Pastor Marlo, Life Coach Brian, Brother Barry. Dili man mi pareha ni Zed, wa man si Zed diri. Nga, kinahanglan amo yung sabton on sa on ka ni pag take off may tawag na. Nagsakay na ko niya, akong giyon sa kanil pag ng pako, di ba naman ay mga flap, giyon sa kanil pagpatuyok ang engine, giyon sa kanil pag-announce nga, tanda kung sa Zed, ituluan mo nang kanang sa pilot nga, ladies and gentlemen. Kanaya na, di ba dili makina masabtan. Ituluan mo na. Sama sa usa ka pasayro sa eroplano, dili na mo kinahanglan sabton nganong nilupan ning eroplano. Ang amo lang buhaton, mosalig mi sa piloto kay giskulahan na niya, gitrain sila pila ka daghan nga hours and hundreds of hours. Ug amo lang buhaton mosalig ug mo enjoy sa among pagbiyahe. Ug mao po na maigsoon sa tong kinabuhi, di jud nato makuha ang tanang tubag. Limitado jud ta. Bisan gani ang mga expert sa surgery na ay mga neurosurgeons nagtuon jud may tungod sa
sa anatomy, sa brain, unsa ni pag-opera, unsa ni pag-surgery, kung naay motorok dira, naay mga bleeding, naay mga abnormalities. Ang usa ka pasyente, dili na siya kinahanglan nga samtang gioperahan abli ang iyang skull na may open kuan siguro nga magsige siya punta na dok naunsa naman na dira nganong limtanon ako pwede nimo adjuston ang katong mga murag mga noodles dira magson para ni natong tanan nga sa atong kinabuhi dili jud nato kinahanglan nga sabton tanan. Trust God. Kadaghan na ta nakadungog ani pero nindot man gud nga mapahinumduman ta pagbalik, amen. Faith works in the same way. We trust God even when we don't understand how He'll bring us through. Naglupad na mo sa aeroplano niya, di mi kay ba kung asa na kami dapit, no? Nana ba kami sa Bohol or Masbate, Bicol, katong biyahean sa nilang Jepte, nilang Sister Jennifer, nilang Brother Titing. Asa na kami dapit, no? Nagsalig ra jud mi nga moabot mi sa Clark. Paabot mi dito kadali sa kaoras. Dalon mi sa aeroplano dito sa Dubai, mga 8 to 9 hours ba to, taas-as nga biyahe. Salig, faith, ug sama sa tong kinabuhi nga naglawig ta, daghan man nig analogy tong kinabuhi no nga sama nga naglakbay ta. Maabot yun ang mga panahon nga, wa jud ta itubag. Salig ra jud ta sa Ginoo. Ang take away, stop demanding explanations from God and start resting salig sa iyang kung kinsa siya. Dili man pwede nga mo tapad mi Pastor Marlo sa lingkuranan sa aeroplano. Tung dung, mapidi na tang taon ng seatbelt. Pastor Marlo, maadto ta sa cockpit may tawag na, manoktok may dito. Munta na mi sir, gansa man ni pagkuan. Dili pwede, bawal na siya kung imo na buhaton. Naaman na yung mga air marshal, mga kuan makuan ka, madakpan ka. Stop demanding explanations from God. Magpray ta, Lord, ano man ni? Atong pakapinan og mga pagboy-boy, mga threat, atong i-threat ang hulgaon ng Ginoo. Di na ko, Lord, di na ko malagad, surrender na ko. Sige, tag-demand ba? Gipahinumduman ta karon sa Isaiah 55 nga mas taas jud ang iyang unahuna ug paagi. Salig lang jud. Ingna imong tapad, salig sa Ginoo. Og tungod atong eroplano nga inyong nakita, aron tas conclusion kay sa ano ko explain rin kung mabiyaan may wala sayang tanan. Ang God's mathematics itong gisgutan ha, at nagisgot og English, PE, recess, paboritong subject sa uban. Katong tuluha, painumdumi ko niyo, nagbalik na mo. Conclusion, God's math multiplies what we surrender. Hanto dili na nato i-surrender, dili na ma-multiply sa Ginoo kay wa man nato gilubong, wa nato gisurrender gitugyan niya. Wala dili ka panalinsing ang liso kung ato lang ibutang malaya na didto. Ang liso sa pakwan nga wala gilubong pagbalik nahimo ng pakwan seed ato nang ano man namunog kanang kaon sa snack. God's math redeems what we think is wasted. Atong gi-give up sa Ginoo, natagihatag para sa bulhaton sa Ginoo, atong time, atong talent, ang atong gift. Sayang raman dito, wala man jud. Usay makapamuybon nata sa Ginoo, Lord. Wala man jud naka-appreciate nako, wala gani nakatap sa kong abaga nga good job. Salamat nga imong gipagamit sa Ginoo imong talent. Pero ang Ginoo maigsoon, ang yang mathematics dili jud ta alkanse kung unsa atong gi-surrender niya. God's math works beyond what we can calculate. Kitang tanan, paspas kita mo calculate sa itong unahuna. Mauna ang resulta nga expect nato. What if dili suma sa atong gi-expect? Ma-disappoint jud ta. Pero kung natay atong unahuna ato nang gi-align, nga incomprehensible jud, pero better, much better ang paagi sa Ginoo, dili jud ta ma-disappoint. Ang Isaiah 55, 8 ug 9, nagtawag ni nato nga mahimutang humble karong kabuntagon. Usahay mo, turok atong pride, garbuso na kita, Lord, daghan jud kay kong paagi. Nya, samot nagmatuman atong mga kuan. Di jud malikayan nga makakuan nito nga tungod yun sa akong gibuhat, maayuhan nimo dili maka verbatim nga maudyod atong gisulti. Pero sud sa atong unahon nagkasing-kasing nakakuan jud ta nga
Tungod yun ni sa akong mga plano, tungod yun ni kay daghang kayon inputs. When life doesn't add up, remember, naaman siguro na, you're doing earthly math. Examine na nato itong kinabuhi karon kung wala ba ni wala na hanay ba itong kinabuhi, nagkaguliyang, ka lukot-lukot, kalanrakas. Magson, napay chance. Ang atong huna-huna nagkwenta sa earthly math. But God is working with heavenly equations. Mao na ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon nga maghatag nato kadasig nga God is working with heavenly. Langit nun, dili na to matugkad. Ang parables gihatag para masabtan nato, pero naay mga butang jud nga dili jud nato masabtan. Mao na makaingon ta nga tanan jud ay posible sa Ginoo. When numbers don't make sense, tanaw na ta. 1 plus 1, mabayaran jud na akong bills. 2 plus 2, ang mga loan, nasulbad. 3 plus 3, ang konsumo, pang grocery. 4 plus 4, ay pang Jollibee, na ay pang extra. 5 plus 5, na ay pang Boracay, pang Panglaw karong summer. 6 plus 6, kapito na nga ako. 6 plus 6, kay ni ka December, kay mao ni ang buhaton, na dako nga party. Kung ang atong numbers don't make sense, wala na jud. Trust the God whose ways are higher than the heavens. Napoy higayon may gison nga gikwenta na jud nato. Akong i-share sa inyo ha nga ang kanang balay nga gipuy-an namo karon. Gitukod na siya pag 1997. Yang akong uncle nga saka engineer, maoy ni volunteer nga siya ay mutaod sa atop. Dili siya sige na nga klaseng atop, ha? Fiber cement. Isip mo sa ka engineer o usa ka mo install sa atop, yan ang gikwenta. Mao ni ang gidaghanon nga atop. Nya nagpasidaan na siya daan ni mamagpapa nga kulangan jud ni ang kaning nga klase sa atop nga fiber cement. Nya katong kana nga klase nga atop kay dili siya mapalit nimo sa Bangkal Hardware or dili sa Eman or sa bisan asa ambot ka karong panahon na kung accessible na baka. Short jud. Dili jud mo make sense ang pagkwenta. Sa engineer ha ang nagkwenta. Usahay kita magpa doktor man ta no, mao ni atong tumaron, mao ni ang atong buhaton, magpa engineer pa ta, mao ni ang kuan. Kwenta na sa akong uncle, short yun. Pero pag actual nga pagtrabaho, nakumplito yun, ang upat ka side sa atop. When numbers don't make sense. Nagtuo ko nga si mama magpapa, pwerteng ampo ato. Kuya po kayo, ang kuwangan mang atop, ato na nis kwarton jazz, itungod nga way atop, kay badlungon pa mo katong panahon na, say honey, kay buutan man eh. Atopan, pero ang kwarto nako dili atopan, kay kuangan mga atop, saan man na. Makasalig yun dito sa Ginoo. Hantod karon maigsoon, bisan ni agi pila ka lino, pila ka bagyo. Ang atop, nagpabiling nga testimony, nga when numbers don't make sense. Na yung mga tao din nga gidiagnose na. Cancer, na. Ana na sa stage nga delikado na critical. Numbers don't make sense. Nga hantod karon kauban pa nato sila. Naputay mga igsuon. Amen. Atong hataga masipagpakpak ang ginawa na. Naputay mga kaigsuonan nga naay problema sa kasing-kasing. Numbers don't make sense. Nga sa atong heart naanay parts, di lang ko more deeper kay basin masayop ko. Na yung mga parts nga, gikanahanglan essential para pag-pump sa blood. Sa atong dugo, nadarang oxygen. Pero natay mga kaigsunan nga, gidiagnose. Na ay problema yung kasing-kasing. Pila na lang yan ang doktor, tanang pasyente, Dok, pila na lang ko so na lang kadugayon mabuhi, yan ang doktor. 8, yan ang pasyente. 8 years, dili taas kay na.
8 months, Dok. Ito na yung luha. Ang doktor, sorry pero dili. Siya, sigang pa mata sa pasyente. 8 days na lang, Dok. Ang doktor, wak man katingog. 8 days na lang, Dok. Nga ng doktor. 8, 7, 6. Seconds na lang di ay. Naay mga kaigsunan din. Medyo katawanan pero dili sa kansang gitagal sa Ginoo. Mansa lang tungod sa condition. Numbers don't make sense. Mao na lang. Usa na lang ka dili na ko iko na ka di ko wa ko naka-research og tarong maset ko kana na lang nga part nag-andal sa heart. Mao na lang jud na. Pero hantod karon mas dasig pa kaysa uban nga kumpleto pa ang nagtrabaho. Challenge na nato tanan maigsoon. Numbers don't make sense. Bisan nagkakulian si Brother Jomar, bisan wala siya diri karon, bana ni Ate Eileen. When numbers don't make sense, usahay mas naa pa kaysa kompleto hayag 2020 ang pananaw. Challenge na nato maigsoon. Trust the God whose ways are higher. Amen? Uga ko nang isira sa mahitungod aning biyahe padung sa Jerusalem. Kung sakto kong recollection, mga summer last 2025, pagkuman sa service ito sa soong ni kuan si life coach Edel nga, sige lang, when numbers don't make sense. Okay ra jud. Nadyo tayo di masabtan. Konta na slide na para to kang kaloy ba? Di jud mo make sense na slide sa pero naayo yang kamot may nga nga higayon. Pero ato lang sabton nga mohilak kay ato manggugitan tanan na kuyawan siya. Mobalik tato ni Sultis life coach Edel nga dili sa mi mamauli kay motawag si Brother Brian gikan sa Spain kay naay tuyo. Nya di ko kalimot atong hapuna kay ni na problema man mi kay hinay man ang audio gi-connect sa speaker, gi-bluetooth, daghan atong pamagi. Nya na dawat yun namo ang information nga mo to na ay pangandoy nga sa sunod tuig karong adlaw na ay group nga motor dito sa Israel. Pagpanguli na mo sa sakyanan, kamo liko matatong kanang naigi abunuhan ano pog. Nisulti ko nirinda nga na ako'y ni kuan sa kong sulod ba. Nako'y faith pero 60-40 ra ba tong gingon or 70-30. Nako'y faith pero dili nga na ka kuan kay ako kay ba mo naman ta nga ako mo biyahe ta. Mo biyahe lang gani ta og kanang unsa ganin nang nasa sa bukid tops. Mo gasto man ganita no. Mo biyahe ta og Panglao, mo gasto ta. Biyahe tag Manila, mo gasto ta. Nakabiyahe mig Singapore, dako gasto. Biyahe Hong Kong, dako gasto. Kung naan magisgot ang Middle East, layo yun siya, dako gastoanan. Nakoy faith pero naisulti ko niya nga, nakoy pagtuo, pero 60-40 ra jud. Pero kanang gaan gani kayo kay ko nga ang Ginoo magpanlihok jud. Nidagan ang pila ka semana mao to ang istorya nga ang among iro si Luna na maak og kanang nagtangag og manok. Naman siguro sa rebelde re. Amo na lang gibilin dito sa hangar. Kay badlongon jud kayo. Nga mo tong adlaw Saturday to siya. Niabot si Brother Brian, nag-invite siya nga maniud to dito sa ilaha. Samtang nagstorya na dito, siguro na sa among iro nga akong gibilin dito. Paghuman na paggabiin, bundak ang uwan, gikuha na ko dito, buutan na kay sa Luna, pagkalunis ato. Mga kwan ba, kanang landmarks, or sa tawagan ng mga significant nga mga events nga magluna ko ang gikan sa pagkahimugso sa liso, gilubong, niya na maganambi sa linsing. Mga June to siya nga buwan, nya kahuman ni barog si Pastor Flora rin gi-challenge ta daghan kay mga initiatives na ay mga kape ang mga jammers nagbuhat sila ng mga markers mga
daghan to mga bookmarks, mango float. Ang kita tanan nagtinabangay. Ang atong mga kaigsuonan nga bisan wala diri sa Pilipinas, sa laing lugar, nagtinabangay. Maigsoon ang atong mathematics, maura jud ni ang abton. Maura jud ni tungod sa kadako sa expense. Pero ang Ginoo pila ka tuig di ay nilabay na anay giandam para ani nga trip. Ug maigsoon sultan ta mo pagka Friday na kuan na tagbo na tanang panginahanglan. O gusto na kapag pamatuod nga ang atong mathematics bisan magka-short yun atong nahuna, pero ang Ginoo na siya giandam nga mas habog, mas nindot kaysa dili na to matugkad. Amen. O karong taknaa, akong gitawag si Pastor Marlo, Life Coach Brian ug si Brother Barry nga mo ari mi sa tubangan, i-pray mi ni Pastor Floro, i-send off sa among paglarga. Ug ang among paglarga maigsoon atuan ni tanan kung unsa among makuha didto, kutob sa among mapicturean, mabideohan, among nang buhaton para among ma-share na makita ma-feel, mapa-feel namo ninyo. Palihog marita sa tubangan bisan na lamang sa video gamay nga mga tema ilhan. No? Akong gitawag si Pastor Floro. Pagka mga bulahan, mga gwapo na, dili ni trip to Jerusalem. The difference between trip and journey is trip, doon ay destination adto dito. Ang journey, doon ay goal. So, ang ilang goal is not pilgrimage. Ang ilang goal is something like spiritual espionage. Spiritual. Kay one of these days, igabot sa millennial reign ni Christ, the Bible says, nga we are required to report once a year to the holy city, the New Jerusalem. Kay inig global problem, inig global arrive ni Jesus Christ, doon ay global earthquake nga, the biggest one. Ang yuta sa Israel, mo elevate na siya, ang tanan mo down. Gani, sa Revelation 22, wala na dagat, wala na mga seaman, wala na. Meaning, wala na open ocean. Mutumaw dito ang sa New Jerusalem ang the tree of life nga maghatag og kinabuhi. Sa di pa na may tabo, may igsoon, i-prepare ta. O karon masayod taon sa gyud na lugar sama ni Caleb og ni Joshua. Duha ra sila. Sila'y nag-inform sa tibuok congregation sa Israel nga maayo ning yuta didto gisaad sa Ginoo. Ang mga unbelieving pod nga kauban nilang mga spy ningon di ta moadto kay dako gasto, daghan jayan, maproblema ta. Pero kadtong gipadang duha ni Moses sa 12 man to kay usa sa kada tribo. Ang ato karon nga ipadaupat og mga gwapo nga mga spiritual spy. Igbalik nila ang ilang dihog nga magkuha dito sa journey to Jerusalem, Pasko ram ng trip to Jerusalem. Journey to Jerusalem, 10 days after, mga February 5, na sila, hallelujah. Pareha nanignaw ni Jesus, no? Glory to God. By the way, magpabaptize mo otro dito sa Jordan River? Yes. Sa dapit din si Jesus gibaptize, ano? Di matato o tuohon. Pagtuo, giwalin pastor, pagsalig man so magampo ta. No nga. Di kalikayan, mingaw ni sila. First time pa ning madetach sa ilang family. Kada adlaw ang ilang lifestyle, hatod sa school, no? Kauban sa family. Pero karon layo. Imagine, 12 hours. Ang ilang biyahe, layo gyud. Nga, ang pagkaon nito, at wasi sila kibaw mo, nakaibaw mo siya pagkaon nito. Walay lison belly dito, bawal. I mean, nagkamingaw, no? Dili lalim unya na ilabation. Og sa ilang gibilin nga family.
O kita pod ka as a family, mingawan sa ta. No? So let us pray for them. Gani, ang word nga apostle is means to send out. Di man ni sila mga apostle, but the church, the local church is sending them. Dili sila personal, dili personal ng journey. Dili din nagbutbuot sila. Kundi, this is deputized by the Holy Ghost. Amen? Simple na kayong istorya na mo ni Brother Brian June, pag-arrive niya. Nagdumili ko. But this was my dream 1984. When I was a new Christian, I was still single. Karon na single na lang po ko, pero ang akong anak, maodi ay padtuo ni God. Nalipay kong maayo nga. Bisag yun sa akong balibad si Engineer Brian, ang Holy Spirit di yung magpabalibad. So, naa si Brother Barry, doon ay plano ang Ginoong. Dako kayong plano ni Brother Barry, naa si Atabangan, hallelujah. Si Pastor Marlo, bunga sa paghikap sa Holy Spirit, panahon sa pandemic, sa dang nag-Zoom. Zoom prayer, ha? Every Friday. Kalit kayong urgency sa Holy Spirit, kana. Murabag si Jesse nga nagpili sa iyang, pito, walo ka anak, o niya, kini, ingon ng Holy Spirit, ayaw. Pag surgyo ni David, musmus pa, I mean, inosente, ignorant, nagtugway sa mga karniro. David, ingon ng Holy Spirit, kana, kalit kayo, daggal kayo approach, kinsa ang magpastor din di panahon sa, doon na impression, ang Holy Spirit, nga mag-raise up. Nang-abroad na lang sila. And then, maingon to sa pastoran ako, ay, God will provide, ano na problema. Pero ako, malagi na, sa numbers, sige na ko, kwinta kinsa man niya, kasi may train, kasi may kapabol. Pero ang pastora, may Ginoo, God will provide. Unya, nga kung anak, wag yung clue nga magpastor, kay businessman man siya. Nya, labaw Pastor Marlo, wag yung clue, kay Korea man siya, Koreano man eh. No? Doon ako ipang mga numero kong gi-approach, nga gi-train. Praise the Lord. God's ways are higher than our ways. God's plan is higher than our plan. So, local church, ang atong role is to pray and send them out. Let's stretch our hands to them. These are poor people, Father. The time has come, Lord Jesus, that your will be done. The schedule is being arranged by you. This is not an accident. This is not a pilgrimage. This is an appointment for them to see the place where you were, Lord Jesus. The Garden of Gethsemane, the Mount of Olives, the Sea of Galilee, the Jordan River, the Western Wall, the remnant of the Temple of Solomon, Jerusalem City, the City of David. All of this, Lord, the road to Golgotha, what they call Calvary, God Almighty, the place where Jesus died, the place where Jesus maybe was birthed. Lord, we pray and we send them to these places, the holy site. We respect it, Lord, with all sanctity. Your place is sacred. They are holy. And these people, Father, we lay our hands right now in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, bless them out there, Lord, as you have already blessed us. Father, in the name of Jesus, as a local church, you are sending them. Holy Spirit, we pray for your anointing upon these 4 people. You have not promised a smooth sailing, but you have promised a safe landing. Ginoon sa ilang pagsakay sa aeroplano mo nakita sa picture, doon ay mga ups and down, mga pockets, mga air pockets. Ginoo tagay sila strength, Lord God. Hallelujah, tungkol sa kalayo sa ilang biyahe, nga maglutaw sila sa kahanginan. Holy Spirit, I pray that you will strengthen them,
sa ilang pagdidto na unya unyang gabi, so 10 nights nga i-comfort ang ilang heart Ginoo sa ilang family, ang ilang prayo, ang ilang focus, ang ilang pagtan-aw Ginoong Dios, ikaw lamang o ikaw lamang gayud sa mga dapit nga imong gatuan, imong giwalihan sa Sermon of the Mount, sa sermon the Olivet sermon. Hallelujah. We pray, Father, that you will continue to speak to them out there, Lord God. And when you come, Lord, sama sa ilang dala nga sampol ni Caleb ug ni Joshua, ang pinumpong nga mga ubas nga labing dagkuang nga labing ninduta nga labing tamisa, ilang mabalon ug madala diri sa kongregasyon sa God of Glory. Usa ka small local church sa Lapu-Lapu apan nangalagad kanimo kinasing-kasing Ginong Dios kami tanan niya. Hallelujah, saksi ni tanan historical nga nahitabo sa church sa God of Glory. Imo kini iglesia Ginong Dios, imo kining katawhan tanan. Sakripisyo kami nga nagbuhi, naghatag Ginong Dios. Sakripisyo nga among suportaan sila Ginoo nga walay pag mga greediness or walay kadalo kundi Lord God aron tungod kini sa among pagsalig kanimo nga imong pulong matuod gayud nga ang among kalipay dili matugkad sa diha nga amo kining buhian Ginoong Dios ang upat ka mga alagad nimo nga moadto sa dapit nga amo unyang adduan sila ang mag-una Ginong Dios aron mosugilon sila unsa katamis ang ubas didto, unsa kanindot ang mga lugar, unsa ikaw tua didto Ginong Dios. Dalaygon ikaw, himayaon ikaw, salamat sa imong pagtagbo sa lang financial nga mga panginhanglan, sa imong protection, sa safety, tanan Ginong Dios. Salamat kayo sa ilang makauban didto usab nga mga pastors nga ma-join sa group. Hallelujah nga sila tanan magkahiusam, dunay peace, dunay panagsinabtanay, dunay harmony, bisag lain-lain pinulungan dito Ginong Dios. Hallelujah. Usara mang imong pulong, ang imong pulong mao ang kasulatan. Dalaygon ikaw, amo silang itugyan kanimo Ginoong Hesukristo. Sa imong ngalan lamang pinagisagahom sa Espiritu. Holy Spirit, thank you, Father. In Jesus' name, ang tanan maingunog. Amen.